Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama na magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ang Solgen po, ang Solicitor General po ng ating bansa ay na si Darlene Berberabe ay may hiling po sa Korte Suprema na dapat daw po ibasura. Ano po yon? Pag-usapan po natin at komentuhan. Dahil nga po, yung nagpetisyon po sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po, komentuhan po natin. Ano po ang hiling ng Solgen ni si Berberabe? Yan po, mga kababayan, ang hiling po sa korte. OSG. Mga kababayan, ayon po sa OSG, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na naguutos kay PBBM na sumailalim sa pulburon test. Pinababasura po ng Solgen ang hiling po at hinihiling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na naguutos na ipapulburon test po ang Pangulo. Hinihiling Bakit? Ano po ba kinatatakot ng Pangulo? Kung wala naman po siyang tinatago at hindi naman siya gumagamit ng pulburon. At isa pa pong kumakalat sa social media, mga kababayan, ang takot na presidente magpapulburon test ay siya naman pong hinahangaan nila dahil karamihan naman po sa kanila ay bayad di umano at wala po mga prinsipyo. Hindi kaya? Ito pa po mga kababayan, ayon po sa pinakakalat po nila sa social media, di na kailangan mag-eleksyon ngayong 2028. Nasa mabuting kamay na ang Pilipinas. Ano po ba ang ikinabuti ng Pilipinas sa panahon po nila? Meron po ba? Para maging nasa mabuting kamay ang Pilipinas? Di na raw po kailangan ng eleksyon sa 2028 dahil nasa mabuting kamay na ang Pilipinas. Mabuting kamay, mga kabayan, bagsak na ekonomiya, bagsak inflation, napakataas, bagsak ang piso, baon sa utang, walang pumapasok na malalaking investor, grabe ang korupsyon, grabe ang pamumulitika, nasa mabuting kamay ang Pilipinas. Tapos, merong isang Pangulo na takot magpapulburon test, pero nasa mabuting kamay ang Pilipinas. Mga kababayan, siguro, kung sasabihin nasa mabuting kamay ang Pilipinas, sa kanila lang yon. Hindi po ang mamamayan, lalong-lalo'y nasa laylayan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, bakit po hinihiling na Solgen? Ito na nga yung pagkakataon na patunayan mo na sinungaling si Amy Marcos. Sinungaling si Cathy Binag na may hawak pa na mga USB. Hindi po ba napaka-importante nun na mapatunayan mo mismo sa kapatid mo na nagpakalat na ikaw ay gumagamit ng pulburon, matagal na hindi ka nagbago. Pati ang iyong asawa pinangalanan, pati ang iyong mga anak pinangalanan ni Amy Marcos doon po sa prayer rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ba? At mapatunayan mo sa mga Pilipino na yung ginagawa na tinatawag kang bangag at bongit ng sambayan ng Pilipino, hindi po ba dapat patunayan mo, linisin mo pagkatao mo, na ikaw ay isang presidente na hindi gumagamit ng pulburon? Ngayon, tigas ang tanggi mo, pati petisyon sa Korte Suprema, tinatanggihan mo? Ibang klase ka. Sana po, huwag pumayag ang Korte Suprema sa hiling ng OSG. Ito pong Solicitor General natin. Huwag po sana pumayag ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ng mga Pilipino na kailangan na po na magpapulburon test si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Dahil napakahirap po sa isang bansa na meron kang leader na gumagamit ng pulburon dahil yan po'y illegal at pinagbabawal yan. Nakakasira ng ulo yan. At hindi pwedeng leader ang ganyan mga klaseng tao. Dahil kung leader ka, yan, nasasaksihan ng mga Pilipino, nasasaksihan natin ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba? Malayong malayo, ni wala sa kuko, ni hindi man lang po lumaki sa kuko.
sa galing at husay nung kanyang pinalitan at pinatapon niya pa na walang due process. Hindi po ba? Kaya nga dito mga kababayan, mapaghahalata mo. Hindi po ba? Kay tapang-tapang mo. Kay tapang-tapang mo magsalita. Kay angas-angas mo. Gusto mo pa nga makipagyera sa China. Pero sa pulburon lang, takot ka? Hindi po ba? At kay dami-dami mo pang kinakasuhan. Kung sino-sino kinakasuhan mo ng libel. Hindi po ba? At sinasabi mong fake news. Ngayon, patunayan mo ngayon sa Pilipino na hindi fake news. Puro fake news ang sinasabi ng iyong tagapagsinungaling na tinatawag din po ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Puro fake news, puro fake news. Fake news si Amy Marcos, fake news si Harry Roque, lahat fake news. Ngayon, gusto na nga ng taong bayan, kaya nga dinala sa Korte Suprema, na patunayan mo na ang taong bayan, si Senadora Amy Marcos, si Cathy Binag, at pati si Kamanong, kami ang fake news. Magpapulburuntes ka. Pero ngayon, pinababasura mo. Pinababasura nyo. Ibig sabihin niya, may pinagtatakpan pala kayo. Hindi kaya? Pinagtatakpan yung katotohanan na totoo pala lahat na sinasabi ni Cathy Binag at ni Senadora Amy Marcos na matagal na lulong, hindi kayo lumubay sa paggamit ng pulburon. Lalabas yan totoo ang sinasabi nila. Dahil ayaw nyo magpapulburon test. Kasi po mga kababayan, hindi lang naman po pulburon test ang gagawin dyan Pati po dugo. Siyempre, i-request lahat na nagpetisyon. Yung petisyon, re-request nila lahat, hindi lang naman po hair follicle. Pati po dugo, ihi. At siyempre po, i-request din nila, baka po mapalitan yung tao, iba na po ang tao na ipadala, dahil usong-uso po mga clones ngayon. Yung mga clone, yung mga pwede magmaskara. Hindi po ba? Yung kamukha ka ni Elvis. Di po ba? Hihilingin nila lahat yan. Matatalino po yung mga abogado nagpetisyon dyan. Siyempre, kukuhanan din po ng fingerprint yan para malaman kung talaga siya yon. Hindi po ba? Baka i-DNA test ba yan kung talaga siya yon. Hindi po ba? Matatalino rin po ang mga nagpetisyon. Hindi po pwedeng basta-basta kuhanan ka lang ng buhok. Baka mamaya, iba na yung tao na pinadala mo. Hindi po ba? Napaka-importante yung fingerprint, di ba? Kasi isang tao lang meron yan. Sayo lang yan. At hindi po nakakadoble yan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot para sa kanila. Hindi po para sa atin. Kasi po, tanggap na tanggap pala nila sa mga sarili nila na sila ay tawaging mga bangag at bonget di umano. At talaga tanggap na pala nila sa sarili nila na merong isang presidente ng Pilipinas na gumagamit ng pulburon. Dahil una-una, talaga pala, pag hindi po sila pumayag sa petisyon at talagang pipilitin nila na ipaibasura, ang taong bayan po ay matatalino. Hindi po tanga, bobo ang mga Pilipino. Kung ang mga ordinaryong Pilipino, pinapupulburon test nyo. Pinapupulburon test nyo kami. Kumuha kami ng lisensya, mag-apply kami ng trabaho, magpunta kami sa ibang bansa. Kung ano-ano mga pulburon test ang pinakukuha nyo sa amin. Pero hindi kami natatakot. Pero pagdating sa Pangulo, Commander-in-Chief, takot ka magpapulburon test? At ano naman kaya ang sasabihin dito mga kababayan ng mga AFP? Ano naman kaya sasabihin ng mga men in uniform natin na meron pong Commander-in-Chief nila takot na takot sa pulburon test? At gusto rin yata ng mga AFP at men in uniform ng bansa natin na meron silang Commander-in-Chief na gumagamit ng pulburon dahil takot magpapulburon test. Proud pa yata ang ating mga men in uniform na meron silang Commander-in-Chief na takot magpapulburon test. Proud pa sila sa kanilang Commander-in-Chief. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala pong itinatago. Napakatapang. Lalo-lalo na po, pagka siya po'y namumulitika,
Ubod ng tapang mamulitika. Yung pala, pagdating sa pulburon test, walang bayag dahil may itinatago yata. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio na Canada, kay Annie Jo, kay Jim Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Mike Legaspi, Frank Zamora ng California, USA, Romulo Divinagracia ng Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po mga kababayan. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po mga kababayan. Taste lang po muna tayo. Bye-bye.